Grabe, naiwan ni Ate Bebo na nakabukas ang gate at nakapasok ang mga hotdog na sunog. Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, normal ganap lang ulit syempre dito sa ating mansyon at heto nga magpapalabas pa lang tayo ng pack members nito pero present na agad si Pulgoso. Andito na rin nga sa kabilang Gedli etong si Whitey na mukhang maaga nga sila nakihingi ng pagkain ngayon. Kaso nga lang hindi pa nakakalabas ang pack members natin, hindi pa natin sila pwedeng hayaang tumambay dito kasi pagkakaguluhan sila ng ating pack members. Pero mukhang gutom na nga sila kaya maaga sila nanghihingi at maaga sila nakarating dito kaya naman naisipan ni Mother na kumuha na lang muna ng tinapay. Ito nga kasi mabilis lang muna nilang malalafang. Yun nga lang mukhang ayaw ni Pulgoso ng tinapay. O diba juicy pa? Kaya naman kina Whitey na nga lang niya at dyan sa Junakis ni Whitey ibinigay ang tinapay at nagustuhan na rin naman nila kahit papano. Tapos mamaya pagkatapos lumabas ng pack members ay pakakainin na natin sila. Anyways, ito naman ang ganap dito sa loob ng mansyon. Bale nasira nga itong isang cage na ginagamit ni Blue kaya naman kailangan siyang paltan ng cage. Sobrang likod kasi ng batang yan kaya ayan tumalsik na nga yung isang gulong. Kita nyo naman. Grabe kasi ang kakulitan pati nga yung ilalim. Ayan bumibigay na talaga yung cage niya na yan. Sobra kasi talaga yung pagkalikot ni Blue kaya naman yung cage niya talagang stainless pero bumigay. Pero yan kasi guys yung stainless na mumurahin lang sa Shopee. Yes guys, sa Shopee ko lang po binili yung cage ni Blue na yan. Kaya naman medyo hindi nga siya matibay. Habang naglilipatan rin nga ng cage, biglang narinig nila na umiyak si Mazda. Kita nyo naman na ipit yung kanyang paa dyan sa ilalim. Ganyan kasi talaga minsan yung nangyayari kapag super hyper nila kasi nga kita nyo paikot-ikot talaga sila at patalon-talon. Tapos ayun, hindi naman nila matanggal yung kanilang mga nakasipit na paa kaya kailangan talaga palagi may nakabantay dito. Pero yung ganong sitwasyon naman, hindi siya nangyayari talaga madalas at bihira lang rin nga. Lalo na nga kapag maghapon naman silang kalmado. Nangyayari nga lang yung ganon kapag ganitong super excited sila. Ngayon kasi may kaganapan dito sa loob kaya hindi sila magkaintindi. Anyways, nung mapalta na nga ang cage ni Blue, etong cage na sira naman yung inilagay sa labas at eto nga yung ipinagamit natin sa ating baby Althea. Napasilip rin nga pala si Mother nung time na to at eto nga yung nakita nyo. O diba may nagliligawan dito sa labas, andito si Lola Do. Kinukulit nga siya ng isang doggy dito na si Lupin. Ayan, pilit siyang binababhan pero ayaw makapagbaba nitong si Lola Dog which is a good thing kasi kaanak lang rin niya. Anyways, nung magsilabasa naman na ang ating pack members dito na nga may nangyari guys na talagang noon pa naming iniiwasan. Alam nyo naman may gate tayo dyan para hindi makapasok yung pack members natin doon sa may kubo dahil andyan nga ang mga rescue cats natin pati na rin nga mga rescue doon. Tapos si Ate Bibo alam nyo naman na simula nung maliit pa siya palagi siya nakikipaglaro sa pack members natin tuwing lalabas sila. Basta andito ang pack members natin ta sa off-leash area ay andito na rin nga si Ate Bibo since sila nga yung mga nagiging kalaro ni Ate Bibo. Nung time na to nga makikita nyo na nasa loob pa si Ate Bibo at dyan pa siya naglalaro. Tapos bigla siyang lumabas. Tumakbo rin naman si Kuya Sermenyo para ma-make sure na masarahan agad yung gate na yan. Pero marunong rin naman talaga magsara ng kanya at mag-lock si Ate Bibo. Actually sa araw-araw nga na paglalabas-masok niya, palagi naman niya nasasarahan at nalalak yung gate na yan. Noong time na to, mga hotdog na sunog, ayan hindi pa nga magkaintindihan dyan pangulit kina Althea since kitang-kita nga nila si Althea dyan. Tuwing maglalabas-masok naman si Ate Bibo, mini-make sure ni Kuya Sermenyo na nakalock nga yung gate paglabas niya or pagpasok niya. Kaso ito na nga yung time na biglang napa-phone si Kuya Sermenyo tapos si Ate Bibo biglang pumasok ulit dito sa off-leash area at naiwang bukas ang gate. Nung makita nga ni Kuya Sermenyo na pumasok si Bibo, napatingin siya at napatakbo talaga siya nung ma-realize niya na naiwang bukas yung gate pero huli na ang lahat. Buti na lang nga at hindi naman nila nahagip si Althea since mostly mga hotdog na sunog natin na nakapasok. Good thing rin nakakulong si Althea nung time na yan kaya naman kahit nakapasok sila okay lang at isa-isa nga lang silang pinalabas ulit dito sa off-leash area. For the guilty naman si Ate Bibo natin nung time na to, siguradong mapapagalitan siya ng mommy niya pero okay lang yan since honest mistake naman yung nagawa niya.